Yan, praise the Lord. Alam po ninyo, ngayon po as we are to continue our study in the book of Genesis at malapit na ho tayong matapos. Next week, ko-conclude na ho natin yung ating pong study sa book of Genesis. At alam ko pong napakahalaga nito to some of us na hindi ho natin napakinggan o hindi natin napanood, you can still download the messages sa ating pong website. Okay po ba yan? Now, ito po, sa ating pong panahon ngayon, gusto ko lang pong makita natin ito. Tatandaan natin, ito pong ating pong topic ngayong hapon, pinamagatan po namin, develop a godly perspective. Kung naalala ninyo, about the life of Joseph, it is a walk by faith life. Hindi ho ito yung parang, bahala na. Hindi ho. It was a walking by faith na buhay. At alam po natin, as Christians, ang ating panawagan sa Diyos, as righteous people, we are called to live by faith. Sabi nga ng Bible, the just shall live by faith. Alam niyo po isang malaking hamon ho. Alam niyo, madali, ang lahat ng kaisipan ng tao, mas madali ho nilang mapanghawakan ang isang bagay na alam nilang may gagawin sila. Nakuha niyo? Pag konkreto na yung gagawin nila, parang sila kampante. Ang pinakamahirap gawin ay yung humawak ka lang sa pangako. And you will walk according to the promise. Yun yung walking by faith. Now, ito ho, tingnan natin to. Alam niyo po ito, napaka-importante. Huwag niyo kalimutan to. Life is not a matter of intelligence, but of perspective. Tingnan niyo po ito. Pag sabihin niyo, tabi niyo, hindi talino ang issue. Ano yung pananaw mo? Sabi mo sa katabi mo. Hindi siya nakakita, nakapikit eh. Sabi mo, ano yung pananaw mo? Hindi, kalabitin mo talaga, kalabitin mo. Kasi talagang nakapikit na eh. Okay. Bakit ko sinabi ito? Tingnan niyo ha. Kanina, alam niyo, long time ago, I heard this from Francis Kong. Actually, nabasa ko ito sa ibang libro, pero Francis Kong made a little adjustment to the story. Tuwan-tuwa ako kasi ang ganda nung kanyang pagkaka-adjust. Sabi niya gano'n, there were three salesmen. Before it was 2 salesmen. This time, 3 salesmen were sent. Magkakaibang panahon. Pinadala sa isang lugar, habihan sa Africa. Yan, no? Para i-survey kung may feasibility, yung feasible ba yung negosyo nila na sapatos. No? Pagdating doon ng unang salesman, sabi ng salesman, tumawag siya, long distance, Sir, walang negosyo dito. Walang nagsasapatos. Wala nakita nagsasapatos. So, walang negosyo dito. Walang bibili ng sapatos. Yung isang salesman na pinadala, excited. Sir, ang ganda ng negosyo dito. Sandali niya, hindi talino ha. Kung ano yung nakikita. Ang ganda ng negosyo dito. Walang nagsasapatos. Di sabihin, maraming pagkakataon. Tama? Ito yung dinagdag ni Francis kung tuwan-tuwa ako. Sabi niya ganun, Sir, magre-resign na ako. Bakit? Pwede bang ako na lang magsusupply ng balat sa inyo? Ang daming hayop dito. Ano ko yung sabihin? Yung perspective, napaka-importante. Parang ito na naman, sample na lang. Bibigyan ko yung mga sample, kasi naalala nyo last time, be faithful, if the key to true success. And alam po ninyo, ang Panginoong Diyos, hangad po na maging maayos ang ating mga buhay. Ang problema ng maraming Christian, mababaw, hindi lang nakikita yung tamang pananaw. Totoo niyan, tayo po ay greater advantage. Bakit? Kasi yung ating pananaw, mas malawak. Naintindihan po natin, tingnan niyo ha, sabi ho ng mama, inutusan niya, deliver mo ito sa number 25. Sabi gano'n, ha? Sabi niya, number 25, tapos nagbigay ng street. Sabi natin, 18th Street, number 25, 18th Street, sabi niya, Goodrich Village. Sabi gano'n. Deliver mo itong in-order niyang, hand drill. Okay, hand drill. Hand drill, in-order niyang hand drill kay Mr. Watson. So, tinawagan niya. Tinuha yung number, tinignan yung address, pinuntahan. Nalaman niya, Sir, wala ho daw nakatirang Mr. Watson doon. Kaya, walang nag-order ng hand drill. Yung pangalawang salesman, kakaiba. Tinanong, wala ba nakatira dito? Hinanap, ni-research, napag-alaman niya, Sir, wala daw hong Mr. Watson dito, lumipat na raw sa ibang village. Pinuntahan ko at iba na rin ang nakatira. Hindi na rin nila alam kung saan. Yun yung pangalawang salesman. Pansin niyo yung pananaw ha? Yung pangatlong salesman, ibang klase. Pagpunta niya doon, wala na raw Sir Mr. Watson dito. Lumipat na. Tulad ng sinabi unang salesman.
Kaya sir, hindi naman sila bumili ng handrail, in-explain ko na lang yung handrail. Binili. Tulog kayo, ano? At hindi siya natigil doon. Hinanap niya pa rin sa ibang address, yung Mr. Watson, at wala din. Kaya sir, inalok ko na rin ng handrail, kaya nakabenta ako ng 2. Naku, niyo ibig sabihin? Alam niyo, maraming tao, agad-agad, ang nakikita lang yung kung ano yung obvious. Marami pong bagay na hindi obvious. Ito, ako kanina tinitingnan ko kayo, na-encourage po ako eh. Kasi alam ko marami, magdadalawang isip pumunta ngayon dahil bagyo. Tama ba? Tama? And alala ko yung libro ni Vance Havner na Salt and Pepper, or Pepper and Salt. Na, ito po ay nabasa ko na sa iba sa inyo, pero marami sa inyo dito ang hindi nakarinig dahil tulog kayo ng mga panahon na yon. Pero let me just share this with you again. Sabi niya ganon, my father was faithful to the house of God. Sabi niya, tapat ang tatay ko, sabi niya. When he felt like it and when he did not. Kahit nararamdaman niyang gusto niya o ayaw niya. When the preaching was good and when it wasn't. Kahit na maganda o pangit ang preaching, sabi niya, my father was there. Sabi niya, whether the weather be good or whether the weather be hot, whether the weather be cold or whether the weather be not, whatever the weather, he weathered the weather, whether he liked it or not. O, ganda, no? Natutuwa kayo, pero puro weather lang narinig niyo doon, eh, no? Pero amazing. Sabi niya, it doesn't really matter. Ano man ang weather yan. Now, look at this. Another thing I like about dad at church. Itong gusto ko sa tatay ko pag natin siya sa gathering ng mga Christians. He did his sleeping at home. He never used the church for an adult nursery. Sorry. Sige, tulog ka na ulit. Anyway, tayo naman po yung magkakapatid. We are free to do anything you want here except that you will not do anything bad. Okay? Now, if you wanna sleep, go ahead. Enjoy. Now, tuloy tayo. Tingnan natin, ha? Just for the test of perspective. Tingnan natin. Importante ito. Tingnan niyo po ito. Ano nakikita ninyo? Ha? Sabi nila ba? Cup! Sabi nila, 2 mukha magkaharap. Tama? Okay. Ito, ano nakikita ninyo? Oh, bungo! Sabi ng iba, mushrooms. Tama ba? Yung iba hinahanap, asan yun? Tingnan natin, ito. Ano kita nyo? Yung sabi isa, ay, matanda. Side view ng isang matanda. Sabi ng isa, ay, hindi, bata, sa may panga. Hinahanap nila, saan nga yun? Di ba, talagang hindi ko papahanap iba sa inyo. O ito, ano nakikita nyo? Uod, caterpillar. Sabi iba, mga birds. Tama? O ito, nakita nyo? Ay, top view ng isang terrace. Oh, hindi, sa ilalim. Sige, mag-away kayo. Now, ano napansin ninyo? Kahit isang bagay, isang larawan, maaring iba ang makikita ng tao. Tama ba? Ngayon, anong nakakaapekto sa tingin ng sinuman? Una, apektado yan kung anong laman ng kanyang puso. Pangalawa, apektado yan kung saan siya nanggagaling. Pangatlo, apektado yan ng kanyang focus kung saan siya nakatingin. Di ba? Halimbawa, sasample lang kayo. Yung ibang tao nakafocus halimbawa dito sa mukha ng matanda. Side view, yun ang nakikita niya. Yung iba naman, ang nakita niya, yung magandang pisngi ng babaeng bata. Doon siya nakafocus. Kaya yung kanyang pananaw naapektuhan kung saan siya nakatuon ng pansin. Tama po ba? Ngayon, iba naman, ito, katulad dito, yung ibang tao mahilig sa ibon, ang dali niya makita, uy, ibon yan, ganda. Yung iba naman, yung mahilig sa mga bagay na nakakadiri, ay, uod at caterpillar yan. So minsan, kung ano yung laman ng puso mo, dala-dala mo, yun ang nakikita mo. Kaya mga tao na lagi nakikita, pangit. Ano ang laman ng puso niyan? Tinan niyo, sinasabi sa inyo eh. Kaya ang gaganda ninyo, alam niyo? Kaya, alam niyo yung mga taong mahilig mag-criticize, mahilig tumingin ng mga, ay, pangit, tinan mo yung damit niya. Madalas, ang dala-dala niya rin sa puso niya, insecurity. Alam niyo po ba yon? Dala-dala niya yon. Kaya iba lagi nakikita, tinan mo yan, yung mga taong mapaghusga, yung mga taong masama, negatibo lagi, ang dala-dala sa puso niyan, mga bagay na hindi maganda. Kaya nga kunyari, kahit sa pagmamanaw ng nagpipreach, pag nakita nila, ay, sino yung preacher? Ang taba. Yung iba agad nakikita, taba. Yung iba naman kita niya, ay, ang cute.
Kanya-kanya eh. Kanya-kanyang tingin. Kunyari, kung ako pag ako nagpipreach, ang iniisip ko kagad, hindi nyo kasalanang matulog. Kasalanan ko. Tama? Perspective ko yun. Ngayon, kung ako naman na nakaupo dyan, hindi kasalanan ng pastor na ako'y matulog. Kasalanan ko to dahil ako ang nagdesisyong matulog. Tama? Ngayon, itong napaka-importante. Kaya ako naintindihan ito ng mabuti. Kung titingnan nyo sa pananaw ng Diyos, hindi issue yung nagsasalita. Ang issue, yung puso. Kasi sabi ng Bible, tingnan nyo sabi ng Bible ha, sabi niya, may good soil, yung lupa, naghahasik ng, wag niyo muna ipakita, sino ba nagkocontrol nito? Hindi, pak tayo dyan, mamaya na. Ako muna. Para cute. Joke lang, depende sa tingin mo yan. Now, balik tayo. Halimbawa, nawala ako dun ha, balik tayo. Ano nga sinasabi ko kanina? Cute. Hindi yun. Ha? Yung binhi. Di ba, naghahasik ka ng binhi. Pag naghahasik ka ng binhi, ano sabi ng Diyos? Yung puso ang may problema. Hindi yung naghasik. Sabi niya, yung iba pumunta sa mga daanan. Doon, inaagaw ng dyablo, pinatutulog, kinukuha yung binhi, tama ba? Yung iba napunta sa batuhan, kaya hindi nagbunga. Yung iba nagpunta sa mga dayami, hindi nagbunga. Yung isa sa magandang lupa, nagbunga. Ang ibig kong sabihin, wala naman talaga doon ang dito sa kondisyon ng puso. Kaya yung perception napaka-importante. O sample, balikan natin ito. Ano nakita nyo dito sa baso na to? O ngayon, pakita na natin. Game! Ayan. Ano nakikita ninyo? Marami ang sasabihin, ay, kalahati pa. Tama? Or sa English, half empty. Yung iba naman, yay, kalahati na. Or half full. Tama? Pero pag tinignan nyo ito ng mabuti, kung ikaw ay uhaw na uhaw, at talagang mamamatay ka na sa uhaw, yang tubig na yan, buhay o patay. Tama, mali? Nagkakaintindihan tayo? Kaya again, sa kalalagayan dito. Ngayon, bakit ko pinauulit-ulit? Kasi dito tayo nagkakamali. Sabi nga, kaya ang ganda-ganda na sabi ni Pastor Peter kanina, napaka-importante ng perspective. Bakit? Sabi niya, kapag tama yung perspective mo, tama rin ang iyong pag-iisip. Pag tama yung pag-iisip mo, tama rin ang pagpili mo. Pag tama yung pagpili mo, tiyak tama rin ang pag-uugali na ipapakita mo. Tama ba? Kaya nga, if we have a godly perspective, for sure we will have a godly thinking. Tama? If we have a godly choices, we have a godly behavior. Now look at this. Pag tama iniisip, godly iniisip, ganyan. Kasi may mga bagay sa buhay, obvious yung iba, obvious. Pag sinabi mo, nang bababae, masama yan. Obvious yan. Alam mo na kagad, hindi tama yan. Tama? Ang pinakamahirap, yung mga bagay na hindi obvious. Sample, yung humihingi ng tulong pag Pasko. Yung mga nangangaruling o kaya yung mga kumakatok sa pinto ng sasakyan. Nagkakaintindihan tayo. Anong tama doon? Bigyan o hindi bigyan? Ang ibang tao, inisip nila, pag nagbigay ka, tinotolerate mo yung hindi pagsunod sa batas. Na dapat hindi sila humihingi ng namamali mo sa kalye, baka madelikado pa sila. Tama, mali? Yung iba naman, hindi, dapat maging mapagbigay ka. Kasi ito ay, yun ang nararapat, kawawa naman sila. Nakuha ninyo? Sa madalit salita, alin ang tama doon? Pag-isipan ninyo. Ang tama doon, ito. You put God as the center of your perception. Ang isip mo kagad, kasi sabi ng Bible, whatever you do, whether you eat or drink, let it be for God's glory. Tama? Ganito rin. Kung ikaw ay nakaupo dyan, nakikinig, dapat ang isip mo, hindi lang yung ma-bless. Ang utak mo, Lord, I want to do this for you. I want to glorify you. I want to understand your instruction so that I may live a life according to what pleases you. Nagkakaintindihan mo? Hindi yung, I want to know, I want to learn, para didibatihin ko yung kapitbahay namin, para malaman niya, maalam din ako. Tama? So anong motibo mo? Again, it will not give you a right behavior. It will not give you a godly behavior. So ito'y napaka-importanting bagay sa atin. Now, anong ating topic ngayon? Develop a godly perspective. If you are walking by faith, you must develop a godly perspective. Now, listen to this. Nung una, habang iniisip kong beses ito at
nakipag-discuss kami ni Pastor Peter, sa utak ko, sa the process ng preparation, adapt. Ang iniisip ko, adapt. Kasi ibig sabihin ko, i-apply mo. Pero when I was listening to him, doon ko lang naintindihan. The reason why, again, from perspective, from his perspective, which is much better in terms of understanding, you have to develop. Kasi hindi automatic yung godly perspective. Kailangan dine-develop yan. Hindi naman automatic na naging Christian ka, godly ka na lagi. Hindi naman ganun eh. You have to train your mind, your heart, talaga you have to intentionally develop a godly perspective. So whenever you look at things, kailangan tinitingnan mo, ano yung perspective sa bahagi ng Diyos? From God's end, anong nakikita niya? From God's end, what does He want me to accomplish? From God's end, ano dapat mangyari? Naintindihan natin? For example, this is a very good testimony shared to us this morning, from Sister Diona. Pakinggan natin, and let's see how she developed a godly perspective. Okay po? Okay, panoorin natin. A number of years ago when our children were still small, I hadn't seen my family for a long time, so my husband said, Diana, you can go to the States, I'll watch the kids, and have time with your family. So I was really excited. When I landed in New York, my plane was delayed, so I sat there in the airport for a while, and this old guy walked by and bent down. I just thought, what's he doing, picking up paper or whatever? But when I looked in my bag a little later, my wallet was gone, and all my money was gone. So here I was in New York, going to visit my family. I had a quarter. So I called my dad, and I said, Dad, I'm coming home, but I don't have any money. And my father said, no problem, Diana, I'll take care of you. Just come home. And so he did. He took care of me. He even gave me $100 to buy some toys for our children, his grandchildren. So I was excited to come home, and when I was leaving, he said, do you need more money? And I said, well, no, Dad, I have $24. That's enough, because I'm going straight home. So when I got to LA airport, I went to China Airline check-in. My name was not on the passenger list. I wasn't there. And I said, but I have to go home. I have no money. I have no flight. And I prayed. I said, Lord, you're all I have. Can you touch their hearts? In a short while, the guy came and said, I got you on the plane. So then I brought my 3 big bags. Don't ever travel with 3 big bags. I brought it to the check-in counter, and the guy said, Mrs. Tanchi, you're 90 pounds overweight. So you have to pay $90. No, not 90 pounds, $90. I said, you have to pay $90. I said, I don't have any money. And he said, okay, I'll pay it for you. And I said, you can't do that. I'll never see you again. So I went to the middle, and I just cried out to the Lord again. I said, Lord, you're all I have. What can I do? Then I went back up to the guy again. I said, is there anything else I can do? And he said, well, if there's a person with only 1 bag, then they can take on your 2nd bag. So I thought, oh, that's great. So I started interviewing passengers. I said, so where are you going, and how many bags do you have? And they thought I was absolutely crazy. And this one lady really got mad at me and said, what are you doing? And so I went back to my bags again, and I just stood there, and I said, God, you're all I have. Take care of me. And then in a short while, the man from the counter came and said, Mrs. Tanchi, there's a man who was supposed to go to Japan, but he changed his mind. He's going to stop in Taiwan, and he will take your bag. I said, well, great. And then I found out he was the father of the lady who had gotten mad at me. Now, he didn't know she got mad. God had just touched his heart. That's God's sense of humor. So now I had my bags. I was going to get my bags. When I went back to my 3 bags, the bag with the toys of the children was missing. It was gone. And so I went to the guy at the counter and said, one of my bags is gone. It's full of the toys of my children. And he said, well, what does the bag look like? And I said, well, it's a blue bag. And I was praying, God, you're all I have. Can you get me back that bag? And he climbed up. At that time, the chute for the bags was right behind the check-in counter. He literally climbed up inside the hole, and he found my bag. And it was tagged for Air France. And I was on China Airline. So now here I was. I had my bags. I had my ticket. And God had got me on the plane. So I got on the plane, flew to Taiwan. When we landed, the flight from Manila had just taken off. And I was stranded in Taiwan. No money,
No way, no one to help me. And I was standing there again, and I was crying to the Lord. This time I was really crying. And I said, Lord, you're all I have. Please take care of me. What am I going to do? And then I remembered that 2-3 months earlier, we had been in Taiwan. We had gone to the Paradise Hotel. And I thought, maybe the driver is going to remember me because, married to a Chinese, I'm blonde, I don't know. So I went outside, and I saw the driver. By God's grace, he was there. And I went up, and I told him my story. And he said, yeah, I remember you. Don't worry. Come to the hotel. We'll see what we can do. So when I got to the hotel, talked to the manager, and the manager said, it's okay. We'll put you up in the hotel, and you can pay us in Manila. But that night, I had also tried to call Manila, but couldn't get through, but told the helpers that I was stranded in Taiwan. So Peter was able to call some friends. They came and took me out for dinner. I had no money for dinner, so they took me out for dinner. And then I didn't have a flight back. But in the early morning, I found out that I had a flight to Manila. So kind of exhausted, I got on the airplane, excited to see my children. But as I was sitting there, then God spoke to me. He wasn't done with me yet. And he said, Deanna, do you want to know why all this happened? I said, well, yes, of course, Lord. Please tell me, why did all this happen? And he told me something I've never forgot. He said, Deanna, before you got married, you always trusted in me for everything. I was the source of all your needs. As a missionary, when you're traveling around Asia, I paid for all your plane tickets and all of your hotels and your apartments and your food. It was me you looked to. And he said, but when you got married, you transferred that trust from me to Peter. You looked to Peter to take care of you, to supply for all of your needs. He said, you forgot that I am the source of all your blessings, that I am the spring that never runs dry. I use different containers. I use your supporters. I use Peter, but I fill them to bless you. And I want you to never forget that I will supply all of your needs, that I am the source. Praise God. I never forgot Pansin nyo? it. It's a, God yung has made a karanasan na, promise. hindi mo masamang umasa sa asawa. Kanya lamang ang punto, because God is a jealous God. Ang tanong, where do you really put your trust? Amen po? Marami sa atin nakaasa yung mga anak. Nakaasa lang sa nanay, sa magulang. Hindi kami makapag-aral kasi magulang namin. Wala na ulila na kami. Mali ka. If you have a godly perspective, aangatan mo yun. Bakit? Ang aasahan mo si God. Amen po? Hello? Okay pa kayo? Yung iba naman, paano kaya asawa ko walang trabaho Kaya hindi ako magsasubmit dyan. Hindi. Kay God ka nakatingin. Hindi naman sa Kanya Kay God. Amen po? Yung iba naman, hindi ko mamahal to, bungangera Hindi ka dyan nakatingin. Kay God. Yung perspective mo, godly. Kay God. Amen po? Ngayon, ito madalas natin sabi, hindi ko kaya yan. Sapagkat ako'y tao lamang. Mali na naman perspective. Tingnan nyo yung prayer ni Paul, ha? Tingnan nyo, Ephesians 1. I pray that the eyes of your heart, hindi lang yung mata, your heart. Bakit? Sabi niya, may be enlightened so that you will know what is the hope of His calling. Sarap, sabi niya, gusto ko maintindihan ninyo yung pag-asa, itong pag-asang tiyak, hindi lang itong pag-asang baka sakali. Ito yung tiyak, sabi niya, ng panawagan mo, sabi gano'n. And what are the riches of the glory of His inheritance in the saints? Sabi niya, hindi mo lang kayang gagapin ng isip mo na ikaw ay pamana sa Kanya. Now, listen to this. Itong pinaka-importante. And what is the surpassing greatness of His power toward us who believe? Hindi lang natin naintindihan yung kapangyarihan na meron sa atin dahil nanampalataya tayo kay Jesus. Sabi niya, anong kapangyarihan yan? This is in accordance with the working of the strength of His might. Listen, sabi niya, which He brought about in Christ when He raised Him from the dead. Can you imagine? Yung kapangyarihang ginamit ng Diyos para buhayin si Jesus mula sa kamatayan, that made Jesus Christ overcame death, is the same power working within those who believe Him. Alam niyo po ba yung kapangyarihan meron sa inyo? Yung kapangyarihang bumuhay kay Jesus.
Kapag sinabi nyo, ayoko na itong buhay ng asawa ko kasi ayoko na itong sa pamilya ko, patay na ito. Mali ka. Binuhay niya si Jesus, kaya niyang buhayin yung pamilya mo. Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang patay na yan? Hindi. Bubuhayin yan. If the power, if you understand, if you just open your hearts, if God will just allow us to see things from His perspective, wow! Hindi mo lang naintindihan anong kapangyarihang meron ka. At sabi niya, tingnan niyo ha, sabi niya gano'n, no? Far above rule. Can you imagine? Jesus seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all rule, authority, power, and dominion. And every name that is named, not only in this age, but also in this one to come. Sinong kinakatakutan mo? If Jesus is in you, you just need to understand, may the Lord open your heart. Takot ka kay Ruby? Si Ruby lang yan. Ano lang kayang gawin ni Ruby? Patayin ka. Kung sakali, the worst thing that Ruby can do, naintindihan? Mawala ang bahay mo. But you will never lose your soul if you believe in Jesus. Hello? Pag-isipan ninyo, mananakaw niya gamit mo. Pero hindi niya makukuha yung pagtitiwala mo kay Jesus at yung gabay mo sa buhay mong ito. Tama, mali? Kaya ito yung sinasabi niya, sana mabuksan yung mata natin. Kaya napaka-importante, yung perspective, hindi yung panglupa lamang. We need to understand, ito yung Diyos ko. Nagkakaintindihan tayo. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, tingnan niyo, my thoughts are higher than your thoughts. Nor are my ways, sabi niya, higher than your ways. Si Lord yun. If He is my God, then He understand much better than I do. Hindi ko maintindihan lahat ng bagay. Kaya nga kanina sabi ko, hindi ko maintindihan bakit si James pinatay. Pero si Peter, buhay, pinakawalan sa kulungan. We don't know. You know why? Because his thoughts are higher. Kaya may mga bagay na hindi tayo naintindihan sa buhay, pero itong bagay lang. If we develop that godly perspective, amazing. Bakit? Marirelax ka sa buhay. Tingnan niya, sabi niya, nakaasa ka na sa kanya. Kaya gusto ko, kaya pinahintulutan ko mangyari ito lahat sa iyo para umasa ka sa akin. Naintindihan po natin. Naalala ko, para maintindihan niyo lang mabuti naalala ko, pag wala yung godly perspective, yung epekto sa buhay, meron po akong invitation to speak in a certain, parang sales rally. At the same time, Thanksgiving na isang kumpanya. Hindi ko sabihin anong kumpanya. Maaga, 7 o'clock. Ngayon, ako po, yung PowerPoint ko, pinapagawa ko yan. Kaya maganda yan Napansin niya, pag may nang slides na pangit, ako yun. Dinagdag ko. Okay? Pinapagawa ko yan. So, papadala ko yung outline. Ngayon, sabi ko, dahil sa lahat naman ng pagkakataon, dahil sa sobrang dami po ng schedule, Wednesday night, Thursday po yun, umaga. Wednesday night, pagdating ko sa bahay, walang internet. Okay. Kung wala kang godly perspective, anong kagad sasabihin mo? Be honest. Kung hindi na di-develop, ako hindi ko siya sabing develop na yan. Dini-develop pa rin. Pwede mo sabi, ano ba naman itong DSL na ito? Kung kailang kailangan, saka naman wala. Di ba? Pero sabi ko, Lord, kayo naman nakakaalam yan. Thank you. Tulog na muna ako. Baka gusto mo lang akong patulugin. Dinatulog na lang ako. Katulad ng ginagawa na iba sa inyo. Itulog ako ganyan. Pagtulog ko, paggising ko the following day, tingnan ko, na-send na. Nagkaroon ng internet Praise God. Na-send ng 1 o'clock. Nung ida-download ko na, tumigil na naman. Nawala na naman ng internet. Pagdating ng alas 5, nagkaroon na naman. Ngayon, chinek ko na ulit, da-download ko na, walang attachment. Ano kagad sabi mo? Ano ba naman yan? Talaga tong PLDT na ito. Gagawin, di ba? Sisisihin mo na yung PLDT. Pero hindi Sabi ko, Lord, kayo nakakaalam nito. Ngayon, ito po maganda. Sabi gano'n, walang attachment. Pwede ka rin, kung wala kang nakikitang Diyos, sabi mo naman, kasi nakikita mo lang lahat ng bagay na nangyari. Ano ba naman yung magsisend na walang attachment? Lahat aawayin mo tama? Pero itong napakasarap, Lord, thank you. Ito na, biglang nagkaroon. Hindi ko matawagan yung gumagawa kasi siyempre aga-aga. So mga 5:30, tumawag ako. Sumagot. Praise God. Ako, walang attachment. Ganun ba? Sige, send ko. Di na send. Nagkaroon ng attachment. Ito ang amazing sa lahat. Pag send, dina-download. Nawala na naman internet. Sabi ko, Lord, salamat. Pray na ako, Lord, bakit niyo po ito hinahayaan to? Sabi niya, alam mo agad sa akin ng Diyos? Godly perspective. Anak, dati nagpipreach ka naman, walang PowerPoint Mabuti na rin yung walang PowerPoint, basta yung preaching mo, may point. Di ba? Kaysa naman may PowerPoint ka, wala kang mga point-point. Ano ko yung sabihin?
So sabi ko, nga no. Tapos na-relax na ako. Pero sa awa pa rin ng Diyos, at 5:59, nagkaroon na internet na download. Amazing. Ito na susunod kong problema. Alam niyo naman ang traffic, napaka-terrible. Galing ako ng Marikina, magsasalta ako dito sa gawin ng Mandaluyong. So, maganda yung traffic ha. Pray ako ngayon, Lord, hawiin mo ang dagat. Kung paanong hinawi mo ang dagat ni Moises, ngayon naman, hawiin mo lahat ng mga sasakyan. Dahil hindi ako pwede malate. Alam niyo, hindi ko rin maintindihan paano. Nagdadrive na ako, relax, nagpuwakanta ako sa kotse. Kasi tinitingnan ko, Lord, kayo may hawak nito. Kung hindi ako dumating on time, problema nila yon, sila mamroblema, ako hindi. Pero siyempre, ayoko rin sila mamroblema dahil mahal ko sila sa Panginoon Diyos. Diba? Kaya, so, dali mo ako doon. Sa lahat naman, hindi ko maintindihan. Yung lane na pinupuntahan ko, tuloy-tuloy naman. Nakahinto lahat. Bakit sila nakahinto? Ano nangyayari? Ako tuloy-tuloy. Bakit kaya gano'n? Napapatingin pa nga ako eh. Ano nangyayari? Tuloy-tuloy. Hinawi ng Diyos ang dagat. Nakarating ako on time. Oh. Di ba? Ang sarap doon kasi panatag yung puso mo. Kesa naman, ano ba naman, late na ako, tapos hindi pa wala ng train. Pag nag-press ka doon, kasi kayo! Lahat sinisisi. Di ba? Kaya maraming ganyan nangyari. Lahat sinisisi eh. Nakalimutan mo, God is in control. Amen? Tingnan niyo po, ganyan-ganyan ang pinakita sa atin ni Pastor Peter, naalala ninyo? Nung nag-preach about Joseph? Look at this. Ano sabi niya kay Joseph? Ito, favored son, betrayed by the brothers, dumped into a pit, sold as a slave. Wow, grabe naman. Bababa ng pababa. Tapos konting angat, promoted as a house manager. Then victory over sin. Tapos falsely accused. In prison. Tapos promoted sa the jail. Tapos saka naman na-promote. Wow, Prime Minister. Pero, paano kaya yun? Pero pansinin niyo, anong na-promote siya? Kung ikaw ito dinaanan mo lahat yan. Pagdating mo dito, lagot kayo sa akin. Pero tingnan niyo po ang ginawa ni Joseph. Unang-una, napaka-importante. Unang-una sabi niya, ito napakahalaga. Huwag niyo nang sisihin yung kayo. Nung kausap niya ng mga kapatid, nalala niyo sabi ni Phil Tattel, nung kausap mga kapatid, huwag na kayong mag-alala. Huwag niyo na sisihin ang mga sarili niyo. Pero ay mo, siya pa yung nagsasabi. Samantalang yung mga kapatid na nagbenta sa kanya, huwag niyo sisihin sarili niyo. Dapat niyo maintindihan. Look at the godly perspective. Sabing ganun, huwag kayong magalit sa sarili niyo. Because you sold me here. Binenta niyo ako, naalala ninyo? Iniisip ko ako yun, hindi mo naalala niyo, binenta niyo ako, ha? Hindi, kaso hindi. Ang ganda nga nasa kasama niya, huwag na kayong magalit sa sarili niyo. Oo, alam ko, binenta niyo ako dito. Pero, God sent me here before you to preserve life. Sabi niya, ang Diyos nagpadala sa akin, hindi kayo. Ginamit lang yung kasamahan ninyo, iniikot ng Diyos para, dalhin ako dito para iligtas ang buhay ninyo. Ngayon, hindi lang yun. Tingnan niyo pa, sabi niya, God sent me before you to preserve, for you are a remnant in the earth and to keep you alive by a great deliverance. Ang utak niya, Diyos to. Ang taas ng tingin niya sa Diyos. May pinahintulot niya ito. Kunyari, maaaring sabi mo, bakit ba naman ako nakapag-asawa ng bruha na ito? Ano ka ba naman? Huwag kang magalit. Pinahintulot ng Diyos yan. Mayroon siyang mataas na dahilan. Develop a godly perspective. Ano ba itong mga anak na ito? Nakakainis, nakakapikon na. Relax. God gave you these children because children are gifts from God. Develop a godly perspective. Hello? Ano ba itong boss na ito? Nakakapikon na. Hindi ko na kaya. Resign na ako. Relax ka lang. Develop a godly perspective. Ang Diyos ang may hawak. Naintindihan? Meron siyang mas matayog na dahilan. Hintay, hinay-hinay lang. Sabihin mo sa katabi mo, develop a godly perspective. Diba? Pag-isipan mo mabuti. Kaya ito, napakimportante na niya. Now therefore, listen to this. Ito na. Now therefore, it was not you who sent me here, but God. And He has made me a father to Pharaoh, and Lord of all his household, and the ruler over all the land of Egypt. Alam mo, hindi nyo lang naintindihan. Nung binenta nyo ako, masakit yun. But I kept faithful with the Lord. You know why? Because I knew that God has a purpose for me. And here, I'm telling you now, God brought me here that He may preserve life, including yours. Friends, itong napaka-importante. Pag dumadaan ka sa problema, huwag ka kagad magalit o mang-away. Normal yon. Minsan, nasasaktan ka. But the moment you're hurt, the first thing that you need to do, run to the Lord. Run to
to the Lord. Takbo ka, Lord, nasasaktan po ako eh. Ako inaamin ko ha, pag nasasaktan ako, sinusumbong ko kay God. Hindi naman masama kasi tatay ko siya eh. Yan ba tingin mo sa tatay mo? Sa Diyos? Tatay ko siya, nakakaintindi siya nararamdaman ko. Naalala ko nung accountant ako, ang dami kong nakakaharap, mga mandarambong sa pamahalaan. Hindi ko alam kung anong ahensya yon. Hindi, alam ko, hindi ko na sasabihin sa inyo. Ang dadaya sila. Lord, sinusumbong ko talaga. Lord, ito po, mandaraya ho, ito. Grabe ho, kunin mo na nga. Hindi, sinasabi ko lang naman yon. Hindi ko hinahangad. Sinasabi ko lang, sasaktan ako sa ginagawa niya eh. Pag naalala ko ng kukunin, wag naman Lord, wag mong kunin. Minsan kinukuha naman. Kaya lang, hindi ko talaga ginusto yon. Pero sa madaling salita, I just tell the Lord my feelings. Pag nagpipreach ako, Lord, tinan mo siya tulog ng tulog ako, hindi nga natulog magdamag. Oh. Sinasabi ko, hindi kita kilala, pero susumbong kita. May totoo lang. Kaya sabi ng Lord, hindi ka ba nagpapasalamat? Nakatulog siya. Sa bahay nga, hindi nakakatulog yan eh. Nakatulong ka pa. Oo nga naman. Oh, get godly. Develop godly perspective. Sinasana yan. Sinasana yung kaisipan. Kaya sabi ng Bible, listen to this. Kahit si Peter in the New Testament, in this you greatly rejoice. Paano daw? Kami niya, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, so that the proof of your faith being more precious than gold, which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Kaya pag meron kang trials, may problema ka, ano gagawin mo? Rejoice! Hindi Greatly rejoice! Uy, dami kong problema! Hallelujah! Siyempre, huwag mo nang gagawin sa labas para may tama ka na nun. Baka mamaya lalakad ka. Hallelujah! Bakit patay ang tatay ko? Walang ganon. Kasi pag ganon, nabaliw ka nun. Ang punto lang, Lord, thank you. Thank you because I know you have a better plan. I know you know better because your thoughts are higher than mine. Lord, I thank you. You greatly rejoice in God because God is giving you an opportunity to be victorious. Amen po? Kaya sabi niya, pasandali lang naman yan, huwag ka mag-alala. In a little while, Brother Bong, di mo naintindihan. 80 taon na ako. Puro kahirapan ang dinaanan ko. Paano mo sasabihin, for a little while? Ano ba naman yung 80 years compared to eternity? Kaya a little while pa rin yan. Ganon. 81 na. 82. 83. 85. Tigok. At least pag tigok mo, tapos na. Because it's a little while compared to eternity. Kaya amazing si God eh. Huwag ka na ma-distress. Pero siyempre, may mga tao na dumadaan sa pagsubok, hindi pagsubok, dumadaan sa maraming problema, dahil pinili nila yon, ginawa nila yon. Kaya sabi ng Bible, napakaganda, sabi niya, let those who suffer according to the will of God. Kasi may mga nagsasuffer, hindi according to the will of God. Nagsuffer sila because they did not follow God. Siyempre, kung nagnakaw ka, makukulong ka. Di ba? May gumawa ka ng kasalanan. Minsan, meron kang gantimpalo. Naku ha? Sumunod ka sa Diyos, may gantimpala. Mamimili ka lang naman eh. Kaya lang, sabi niya, just in case you followed God, just like Joseph, pero minsan nagsasuffer pa din. But sabi niya, entrust their souls to a faithful Creator in doing what is right. Lord, bahala kayo dito. You know I'm innocent. You know there's nothing wrong that I did. Thank you. Now, just in case I have done something that's worthy of your punishment, forgive me and help me to overcome. Nagkakaintindihan? Nagkakaintindihan tayo? So, ito. Kaya sabi ng Bible, ano sabi ng Bible? Huwag mong isipin na yung pagsubok, pahirap sa'yo. Minsan, ang tingin ng ibang tao, punishment. Sa totoo lang, hindi. Kapag hindi ka nagtitiwala sa pagmamahal ng Diyos, minsan tingin natin lagi, parang si God, cosmic KJ, parang mali ka na naman, pak! Huli ka, pak! Hindi ganun si God, ano ka ba? Kaya nga siya namatay para sa iyo eh. Tingnan ninyo ha, si Joseph, tingnan nyo lang ha, and Joseph gave orders to fill their bags with grain and restore every man's money in his sack and to give them provision for the journey. Ano sinabi niya? Binigay,
Nilagyan niya ng balik yung pera. Sabi niya, and thus it was done for them. So they loaded their donkeys with their grain and departed from there. Now, listen to this. And one of them opened his sack to give his donkey father at the lodging place. He saw his money, and behold, it was in the mouth of his sack. Then he said to his brothers, my money has been returned, and behold, it is even in my sack. Kung kayo yun, namili kayo, biglang pagbukas mo ganyan, huy, ano yung pera ko? Ano reaksyon nyo? Hallelujah! Tama? Ito iba. Ang reaksyon nila iba. Tingnan nyo ha? And their hearts sank. And they turned trembling to one another saying, what is this that God has done to us? Sabi ng Diyos, ano to? Sinaparusahan tayo ni Lord. Bakit? Parang sabi niya, parang pinabalik sa kanila yung alaala. Lalo mo, binenta natin yung kapatid natin. Ito ngayon, nilagay pa yung pera. Naku po, ano to? Naintindihan niyo pa yung sabihin? Pero para kay Joseph, hindi yun ang kanyang intensyon. Ang intensyon ni Joseph, ina-apply niya lang yung Proverbs 25:1. Na sabi niya, if your enemy is hungry, give him food to eat. And if he's thirsty, give him water to drink. Tama? Hindi ka pareho ng turo sa atin. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Mali yan, hindi ang Bible. Bakit? Galit ka pa rin eh. Binato mo eh. Di ba? Galit ka pa rin. Binato mo ng tinapay eh. Kahit na may palaman pa yan. Ito, kain ka na. Kala mo, ha? Sabi ni Lord, mahalin daw kita. Hindi ganon. Sabi niya, give. Kaya palamanan mo, kain ka. Yan. Huwag mong babatuhin. Yung iba nga, mas malala eh. Nilagay sa garapon, sa binato. Ay, huwag ganon. Now, ayan. Anong perspective ulit? When you are in trials, anong dapat naisip mo? Godly perspective. Lord, hindi ka niya pinarusahan, kundi minamahal ka niya, itinutuwid ka niya, pinalalakas ka niya para lalo kang maging mabuti at maging lalong makita yung ganda ng pagkakalikha sa iyo ng Diyos. Naalala ko yung langgam. Si langgam, dala-dala niya, haba nung parang tangkay. Hirap na bigat. Tapos di ba, naalala niyo yung mga langgam, nagdadagtagtagpo yan? Di ba, naghaharap-harap yan, nag-uusap-usap. Ano, kaya mo? Kaya. Marami pa doon. Okay, tuloy naman, tuloy. Ngayon, sabi niya, pagdating doon, may kuntang puwang. May kuntang puwang na ganyan. Sabi niya, kung siguro yung answer niya, Lord, Christian eh. Sabi niya, Lord, nag-a-attend sa CCF, huwag niyo apakan. Sabi niya, Lord, bakit ang bigat naman ang dala-dala ko? Tapos biglang, paano pa ako makakatawid nito? May matinding bangin. Konting gap lang naman yan, pero sa atin pa sa kanya, malaki na yon. Tama? Paano itong bangin na ito? Alam, bababa ako doon, tapos akit na naman ako. Lord, hirap. Invite ng Diyos. If you lack wisdom, ask and He will give you generously. Tama? Ano sabi sa Tagalog niyan? Kung kulang ka ng katalinuhan, humingi ka sa Diyos, at bibigyan ka ng walang ano yung sabi? Walang panunumbat. Hindi sabi, ayan, yan ang napala mo. Ganyan, hindi gano'n. Tapos sabi niya, anak, gamitin mo siyang tulay. Ay, oo nga. Lord, thank you. Alam niyo, yung problema, minsan, yan nga ang paraan para makatawid ka. Kaya nga, the temptation itself will give you a way out. Amen? Kaya pag may problema ka, tingnan mo, Lord, anong gusto mong gawin ko dito? Anong tinuturo mo sa akin? Anong pinaliliwanag mo? Anong gusto mong matutunan ko? At anong pwede kong gawin para ikaluwalhati ng pangalan mo? Nagkakadinan tayo? No, tingnan nyo ha. Balik tayo. Tingnan nyo, napakagandang paalala sa atin. Paano naman kung matagumpay ka na? Siyempre, problema. Minsan kaya ng tao yan eh. Pero minsan yung tagumpay, hindi nila kaya. Kasi bakit? Tingnan nyo ha. Anong tagumpay ni Joseph? Now, therefore, it was not you who sent me here, but God. And He has made me a father to Pharaoh and to all his household and ruler over all the land of Egypt. Ano na ngayon si Joseph? Pinuno na. Ang taas ng posisyon. Ang totoo niyan, para akong tatay kay Pharaoh. Ngayon, kung gano'n ang kalalagayan ni Joseph, anong pwede niya gawin? Pwede magmalaki yan. Pwedeng sabi niya, kaya kayo, huwag kayo magmamalaki dito sa teritoryo ko. Pwede niyang gumanti ng mga kapatid eh. Sabi niya, tandaan ninyo, binenta niyo ako dito, tandaan niyo. Lalak niyo. Ngayon, yari ka sa akin. Pero hindi ginawa ni Joseph yun. Anong ginawa ni Joseph? Tingnan niyo ha, parang kasi sinasabi ni Jesus,
You have no authority over me unless it has been given you from above. Ano sinasabi niya? Si Joseph, kaya nagpapakumbaba, wala siyang tagumpay na dahil sa sarili niyang galing. Lahat ng meron ka, lahat ng meron ako, galing kay Lord. Nagkakaintindihan tayo? Galing kay Lord. Maging ito kasabi niya, Harry, go up to my father and say to him, thus says your son Joseph, God has made me Lord of all Egypt. Come down to me, do not delay. Ano sabi niya? Hindi ko para kayo parusahan. Sabihin mo na kay tatay. Sabihin mo kay tatay na ang ganda na ng lagay ko. Kapatid, anuman ang meron tayo, anumang ibigay sa atin ng posisyon ng Diyos, hindi natin gagamitin para sa sariling kapakanan at sariling kayabangan. Kung merong ang kotse, huwag yan nagkakat ka, kita mo yung kotse ko? Bago yan. Pikanto. Dinaanan ko nung sinigawan ka naman, BMW. Ganun ba? Payabangan? O kaya pag nakalalaki, naka-Land Cruiser. Tipigilan mo ako sa traffic, subukan mo, sagasaan kita. Wag ganun. Pati yung sasakyan na yan, the ability to earn, the ability to have, comes from God. Pati talino ng tao, galing sa Diyos. Kaya wala dapat magmalaki. Dapat ang utak natin, since God has entrusted this to me, I want to be a blessing to others. Kasi sabi niya, sabihin mo na kay tatay, i-bless kaya mga anak. Pag lumaki na kayo, nakakapagtrabaho na kayo, huwag niyo sabihin sa tatay niya, tay, iba na ako, huwag mo na akong pinagsasabihan. Tandaan mo, tatay, kaya kong bilhin ang kaluluwa mo. Astig! Relax ka lang. Dapat nga maging blessing ka sa tatay. Kasi mga bata ngayon, sobrang common, dami na lang pinag-aaralan. Kung makapagsabat-sabat sa magulang, ibang klase. Nakalimutan la, ano ka ba yung panahon mo ngayon? Tay naman, yan lang, hindi mo alam, i-operate yung TV na. Ito TV, ito LED binili ko yan, LED. UHD, Ganito, pag gamit niya, may remote, Kasi ang alam ng tatay, yung dati pang TV, pag namamatay, pug! Ayan, okay na ulit. Nung ino-on niya, ayaw mag-on, pinukpok, tay! Iba ito, remote. Ganyan, Wag, magpagpakumbaba ka. Kasi binigyan ka ng Diyos sa panahon na ito dahil ang Diyos napakabuti sa iyo, hindi para magmayabang. Naintindihan po natin? Ako nakakarinig ako, mga bata, kung sagot-sagutin nanay, ganun na lang, Nay, ano ka ba? Wala nang ang po at opo Kasi masyado na silang exposed sa mundong ito, hindi na raw uso ang po at opo. Okay naman sa akin kasi English. English ka, obviously, hindi ka makakapag-po at opo, alam ng po, Ang hirap naman, di ba? Pero what I'm trying to say is this, si Joseph hindi ganon, ang hanagad niya pa rin to bless them. And look at this, you shall live in the land of Goshen, you shall be near me, and you, your children, and your children's children. Kaninong anak? Anak ng mga nagbenta sa'yo. Anak ng mga nagbenta sa kanya. Biruin mo, pati mga anak mo, papuntahin mo dito. And your flocks, and your herds, and that you have. Lahat ng meron kayo, dalhin nyo na dito. Dito kayo titira. Ako mag-aalaga sa inyo. Kaya mapapansin ninyo, mga kapatid, because you're Christian, you walk with God, I honestly believe that most of you will be blessed financially. Why? Tapos huwag kayong magagalit kapag yung mga kapatid, kamag-anak, lapit. Tulungan mo naman kami. Ano ba naman? Lagi na lang kami. Anong gusto mo? Ikaw ang humingi ng tulong o ikaw ang tumutulong? Hello? Masyado bang mabilis? Ulitin ko, dadahan-dahanin ko. Ano mas gusto mo? Ikaw ang humihingi ng tulong o ikaw ang tumutulong? O siyempre, kaya huwag kang magalit. Ano ba naman? May sakit si nanay. Alang ako na naman ang gagastos. Siyang tayo magkakapatid, pwede ba hati-hati tayo? Mga ganyan Relax ka lang. Huwag mo nang pilitin yung mga wala. Kung meron ka, praise God. Kasi that's your chance to tell them, you know why? I'm happily giving this to nanay and to every one of you because the Lord loves you. And hopefully you will experience His love for you too. The reason why God is blessing us, so that we would bless others. And hopefully, it would be a way for us to have the authority to speak about Jesus. Kasi sabi ng Bible, use your wealth to bring these people to the Lord. Napaka-crucial niyan. Tingnan nyo, there will also provide for you. There's still 5 years of famine, remember? Sabi niya, you and your household and all that you have would be impoverished. Sabi niya, pero ito, nakapaka-amazing. Sabi niya, ginawa niya, tingnan nyo, now you must tell my father all splendor in Egypt and all that you have seen, and you must hurry and bring my father down here.
Now, then he fell on his brother Benjamin's neck and wept, and Benjamin wept on his neck, and he kissed all his brothers and wept on them. Grabe, no? Amazed na amazed. Ito yung mga nagbenta, niyakap, hinalikan. Kasi pwede naman sabihin, alala nyo, inaapi-api nyo ako noon. O yan, tulong ko. Huwag nyo na akong babalikan dito. Okay, kung bumalik kayo dito, basta huwag kayong magpapakita sa mukha ko. Naintindihan nyo? Pero ito hindi. Andun yung pagpapakumbaba, knowing that everything comes from God. Sabi niya, hinalikan niya. Mga kapatid, dito na kayo. God brought me here for you. God blessed you for others, not for you alone. Naintindihan? Kaya yung perspective, balik kay God. Now, itong napaka-amazing. Ngayon, ikaw nang mataas. Pwede mo sabihin, dali mo na pati kapitbahay. Hindi ganun. Sinabi pa rin sa Pharaoh, dapat meron ka pa ring boss. Yung boss mo, hindi mo lalagpasan, hindi mo papayabangan, hindi. Gagalang mo siya, tinan mo, sabi niya. Now when the news was heard in Pharaoh's house, that Joseph's brother had come, it pleased Pharaoh and his servants. Then Pharaoh said to Joseph, say to your brothers, do this, load your beast, and go to the land of Canaan, and take your father and your household, and come to me, and I will give you the best of the land of Egypt. And you will eat what? The fat of the land. Now look at the words. Now you are ordered. Look at Joseph. Sabi niya, now that you are ordered. He was teaching the principle. Sabi niya, ako I'm like a father to Pharaoh. Di ba? Isipin niyo he listens to me. I'm in charge of all of this. But I'm telling you now, Pharaoh himself is ordering you, do this. I'm teaching you a principle. Learn to submit to leaders. Ay, mabuti yan. Mabait yan. Kasi mabait naman si Pharaoh. Sabi nga no? Sabi niya, so Joseph settled, tumalo na tayo chapter 47 na. Kasi hindi natin masusundan lahat yan So Joseph settled his father and his brothers and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Ramesses, as Pharaoh had ordered. Paano niya sinettle yung mga kapatid? According to Pharaoh's order. Now, mabait naman si Pharaoh. Dapat sundin yan. Paano kung di mabait? Listen. Ang authorities, binigay yan ng Diyos. Whether they're reasonable or unreasonable is not your concern. Your concern is to honor God. Tama? Godly perspective. Naintindihan? Sunod ka pa rin. Sunod ka kung ano sinabi. At ang pinakamagandang ginawa ni Joseph, hindi na siya sumusunod. Bine-bless niya si Pharaoh. Bago tayo punta dyan, ito muna yung principle. Let every person be in subjection to governing authorities. Bakit? For there is no authority except from God. And those which exist are established by God. Lahat daw ng authority, saan galing? Kay God. Katulad yung kay Jesus, sabi niya kay Pilate, alam mo ba, ayaw ng pakawalan, wala kang kapangyarihan, hindi galing sa Diyos. Kaya kahit sino pa yung boss mo, kahit sino pa yung mga yan, kahit sa tingin mo hindi karapat-dapat, sundin mo. Bakit? Dahil kay God ka nakatingin. Tama, mali? Gisingin mo katabi mo. This time, I'm in the authority. Tingnan nyo, nagising ka. Very good. Now, the point is this. Hindi na issue kung reasonable or unreasonable ang issue. You follow God. Bakit? Paano ka unreasonable siya? Di sumbong mo kay God. Kaya sabi nga sa Proverbs, the king's heart is like channels of water in the hand of the Lord. He turns it wherever He wishes. Dali mo, Lord, yung desisyon po nila. Lord, yung desisyon ng leader. Lord, sumbong mo kay God. Tama? Lord, kasi labo naman ng tatay ko Ang labo ng boss ko. Labo ng asawa ko. So, sabihin mo kay Lord. Kaya nga, ano ba yung mga authorities na yan? Ito, government. Parents. Mga anak. Madali ba sumunod sa tatay? At sa nanay? Sabi nga, labo ng magulang ko, nakakainis na. Pag-pray mo. Feeling mo ba yung nanay at tatay mo parang hindi nag-iisip ng mabuti? Kaya nga ikaw ang anak Hindi sila nag-isip. Kasi kung nag-isip yan, baka hindi nagpakasal yan Pero ang totoo niyan, bigay yan ng Diyos sa'yo. Sumunod ka. Mga babae, husbands daw. Sabi naman, wives, submit to your husband. Ano sasabihin mo? Labo naman asawa ko, hirap naman yan Mali-mali desisyon yan Di tanungin mo sarili mo, mukhang tama ka. Bakit? Ikaw na ang pangasawa niya Ikaw ang pinili niya, mali desisyon. Pag-isipan ninyo, ang sabi ng Lord, hindi naman siyang issue You do it for God. Ngayon, kung ang asawa mo malabo, pag-pray mo.
Pag-pray mo yung asawa mo. Palagay mo, hindi kaya ng Diyos yung isip ng asawa mo? Hello? Yung magulang, asawa, nasa gobyerno, employer, sumo mo kay God. Kayang ikutin ni God yan. Ano, sino ba? Spiritual leaders, lahat yan, igalang mo. Pero si Lord bahala dyan. Kaya tinan mo si Joseph, nakakatuwa. Hindi lang siya yung sumusunod. Bine-bless niya yung boss niya. Saan niya? Joseph gathered all the money that he was found in the land of Egypt and in the land of Canaan for the grain which they bought, and Joseph brought the money into Pharaoh's house. Hindi sa sarili, Sabi niya, kapangyarihan ko to, pwede kong kupitan ng konti ito, pwede kong kunan to. Total, ako naman nagtatrabaho dito Hindi, lahat binibigay niya kay Pero. Pero sa ito. Bibili ko itong lupa pa sa ito, pero. Siguro kung tayo yun, pero, paano naman ako? Di ba? Pero si Joseph, walang pero. Kay Pharaoh. Naku, ano niya ibig sabihin? Hindi sariling iniisip. Bakit? Sino mang gagandipala sa'yo? Si God. Hindi pa nagkulang si God. Naintindihan ko yan, alam ko paano ko dumaan sa mga problema ng buhay. Dahil yung mga boss, meron akong boss noon, nagtatrabaho ko. Pagka hindi galit, ibig sabihin may sakit. Type mo yung ganung boss, pagpapasok, dug. Yung pintuan, alam, dug. Nakakatakot, lahat kinakabahan. Pinag-pray ko. Ay ko, Lord, kausapin mo siya. Surprisingly, bigla ako niyaya. Let's have a dinner. Bakit po? Sabi niya, may problema ako Pwede bang tulungan mo ako? Ako, tauhan mo? Humingi ka ng payo sa akin? Tutulungan kita, taasan mo sweldo ko. Hindi ganun. Ano sabi ko, Lord? Sige po, ano may tutulong ko sa inyo? Ganun na. May Diyos may Diyos. Naintindihan natin? May Diyos. Basta sunod ka lang. Hindi ko sinasabing gusto mo lahat ng desisyon ng boss mo. Ang sinasabi ko lang, gusto mo lahat ng desisyon ng Diyos. Hindi mo man naintindihan, tama yung desisyon ng Diyos kasi mas matalino siya kaysa sa atin. His thoughts are higher than our thoughts. Amen? Now, and then Joseph said to the people, behold, I have today bought you and your land for whom? For Pharaoh. And now here's the seed for you, and you may sow the land. Sarap. Now, lagpasan natin to kasi wala na tayong oras. Tingnan nyo naman hindi lang siya tapat na ito, napaka-importante nito. Bakit? Hindi lang siya tagumpay sa godly perspective sa pagsubok, pati sa kanyang kapangyarihan o sa tagumpay. Tama? At maging sa pagpapahayag ng totoong pagmamahal. Bakit? Alam nyo, kasi importanteng challenge ito sa atin. Tayong mga Christian, ang dali natin makalimot sa godly perspective when it comes to love. Kasi ang isip natin sa pagmamahal, masintimiento di patatas. Nandiyan yung sabihin? Yung sentimentalism, hindi ganun ang pagmamahal. Tingnan nyo si Joseph Itong mga kapatid, dumating sa kanya. Nung dumating sa kanya, siya na yung ruler siya na yung ruler. Huwag niyo muna ipakita. Saka na. Yan. Saka ako sasabihin sa inyo, para nasususpense kayo kasi iba sa inyo. Huwag mo na ito. So, ito na, siya na yung makapangyarihan. Itong problema, itong mga kapatid ni Joseph, dumating at nanikluhod sa harapan niya. Nanikluhod. Ang hindang nakakatuwa, itong mga kapatid, hindi siya nakilala. Pero nakilala niya siya. Kasi imagine nyo more than, kung 17 years old siya nung naging prime minister siya, tapos tayong 7 years. So, 17 plus 7, ilan na yon? 24. Tama ba? 2 years nang nagtatagutom. So, ilan na siya? 26. 26 years, 26 years na hindi na nakita si Joseph. Naintindihan natin? Alam nyo, pagka 17 years old, payat pa yun. Di ba? Pagdating mo ng 20, napansin nyo ba yun? Pagdating ng mga 25, dumalapad na yung katawan. Hindi mo na mamamalayan, biglang nagmamacho lalo. Kaya si Potiphar's wife, mga time na yun, mga 20 plus na yun, medyo iba na katawan ni Joseph, pati puno na. Parang yung kabaliktaran ko, ganyan. Di ba? Parang maganda katawan, di ba? Muscular. Kaya yung Potiphar's wife, hindi mo na pagpigil Ito naman, hindi rin nakilala. Now, ito nakakatuwang nangyari. But Joseph had recognized his brothers. Ito na. Although they did not recognize him, hindi siya nakilala, Joseph remembered the dreams. Naalala nyo? Nung lagi siyang inaapi, nanagun siya ng panaginip na lahat, nanikluhod yung mga bituin, nanikluhod yung mga straw. Naalala nyo? And God allowed him to remember those dreams. And sabi niya, dahil na-remember niya, ano dapat niya gagawin? Magpakumbaba? Hindi.
kailangan niyang tulungan yung mga kapatid niya, madiinan at masalungguhitan sa puso nila yung kasalanan din nila para maayos sila. Tama ba? Ngayon, hindi mo sigurado kung magbabago sila, pero tiyak ka lang, gawin mo yung dapat mo magagawa. Kasi minsan akala natin, pag Christian na, hindi tayo pwedeng magtuwid ng tao, yung anak natin, papabayaan mo lang, sige na, okay na anak, mag-drugs ka na hanggang gusto mo, kasi I love you, the love of the Lord. Hindi pwede yun. Di ba? Hindi ba pwede, anak, nakabuntis ka na naman, praise God, I trust the Lord. Hindi ka naman, kasi kung talagang mahal mo yan, tuturuan mo yan ng leksyon. Tama ba? Pero hindi kailangan sabunutan, gulpihin, ando pa rin yung paraan, godly perspective na paraan. Tama? So, nag-disguise siya. Na kunwari, sabi niya, mga espiya kayo, mga tik-tik kayo. Yan. You're spies. You have come to look at the undefended parts of our land. Sabi gano'n. She put them all together in prison for 3 days. Kinulong sila. Grabe, So, hindi, totoo yan. Mababait kami. Mga tapat kami. Kung matapat kayo, ilan ang kapatid mo? Naku, di sinabi na, meron kaming 12 magkakapatid. Yung isa, wala na. Di sinungaling kayo, Wala na. Binenta ninyo. Kaya lang, 7 niya sinabi yun. Hindi kayo tapat. Kukulong ko. Kinulong. After 3 days, ang sabi ni Joseph, now Joseph said to them to the 3rd day, do this and live, for I fear God. Makinig kayo sa akin. Alam niyo yung saltang I fear God? Parang niyang, kasi yung mga Hudyo, sila nakakaalam na. Kanala niyo si Abraham, I thought they don't fear the Lord. Ibig sabihin, yung fear God, technical term yan, na talagang meron silang ugnayan sa Diyos. Naintindihan? Para sa panahon natin, Christian yan. Yung born again Christian yan, o kaya Christian yan according to the Scripture. Tama? Kaya, pag sinabi niya, I fear God, may ugnayan sa Diyos yan. Nagkakaninan tayo. So nag-gusto, ganun ba? Nasabi nga kaya sumunod kayo sa akin. Nasabi nga if you are honest men, let one of your brothers be confined in your prison, but as for the rest of you, go and carry grain for the famine of your household. Grabe. Naku, patay tayo. Tingnan nyo ang epekto. Because of what Joseph did, ano nangyari? Bring your youngest brother to me so your words may be verified and you will not die. Tama? Now, and they did so. Then they said to one another, truly, we are guilty concerning our brother, because we saw the distress of his soul when he pleaded with us, yet he would not listen. Therefore, this distress has come upon us. Tapos sabi gano'n, Reuben answered them saying, did I not tell you, do not sin against the boy, and you would not listen? Now comes the reckoning of his blood, for his blood. Ano sabi niya? Biglang nasalungguhitan yung mali nila. Napansin niyo? Biglang na-realize, eto na. Binabawian na tayo. Naalala mo, yung kapatid natin, nagmamakaawa. Kasi kayo, hindi tigas ang ulo ninyo Hindi kayo nakikinig. Sabi ni Ruben. Napansin niyo ba? Ang sabi niya, biglang, ayan na. Nagbabayad na tayo. Hello? Alam niyo, minsan mga anak natin, di ba? Minsan, hindi na nakikita Lagi na ako nakapena. Minsan, kailangan mong tayuan para maintindihan lang, mali ka, anak. You need to learn. Ganun din, kung kayo ang amo, ganun sa anak. Kasi minsan pagka sabi Christian, sige, si Lord na, godly perspective, wala na akong gagawin. Hindi totoo yan. You have to do your part. Naintindihan? Okay. Now, tuloy tayo. They did not know, however, that Joseph understood. For he was an interpreter between them. Kunwari, hindi siya marunong mag-Hebrew, pero marunong siya. Nagkakaintindihan tayo. Ngayon sabi niya, now, tuloy tayo. Chapter 44 na, Yan. He researched beginning with the oldest and ending with the youngest. The cup was found in Benjamin's ass. Paano nangyari dito? Kwentuhan ko lang sa'yo para mabilis na lang. Di bumalik na sila ulit kasi ayaw pumayag ng tatay niyang ipadala si Benjamin. Baka mawala Pero finally, he agreed. Kasi si Reuben naman, nakakatawa. Sabi niya, Dad, papuntahan niyo na kami. Pag hindi ko na ibalik si Benjamin, patay mo yung anak kong dalawa. O kunin mo yung anak kong dalawa. Ang tapang ni Reuben, pero anak niya binibigay. Nung si Judah na, sabi niya, Tay, ganito na lang. Pag hindi na ibalik si Benjamin, ako mananagot. Ako. Si Judah. Si Judah, nag-ibang tao na si Judah. Alam niyo bakit? Naranasan niya rin mamawala ng anak Namatay na rin anak niya, si si On. Alam niya how painful it is na nawala ng anak. Naalala niyo? Kaya this time, I decided, Dad, kung sakali man ako na. Now, ito na ang amazing. Nung nagdiwang nadala na si Benjamin, naniwala ka na si Joseph, alam naman niya Tapos kainan, ngayon pinadala na sila, okay, dali niyo na. Ang ginawa nitong Joseph, nilagay yung cup doon sa Benjamin sack. Sabi niya, bakit ganun kayo? Ginawa niyo pa ng masama, yung mabuting ginawa sa inyo. Naalala niyo, pinababalik sa kanya ni Joseph, naalala niyo, pinadalan ko kayo ng pagkain, ano ginawa niyo sa akin? Binenta ninyo ako.
Ngayon ito na naman, pinakain ko kayo. Ha? Nalala nyo? Ngayon, dinala nyo na naman yung aking cup. Ang totoo niyan, si Joseph naman naglagay nun. Kaya lang, nilalagay niya lang ng senaryo para makita nila ulit yung sarili nila. Ngayon, si Benjamin nga, sabi niya, kung sino man nakakitaan ng cup na yan, magiging alipin ko. Si Benjamin ang nakitaan. Anong ginawa ng mga kapatid? Kita niyo, nagbago na sila. They tore their clothes, and when each man loaded his donkey, they returned to the city. Sabi niya, pinunit. Ibig sabihin niya, matinding pagsisisi at kalungkutan. Now, listen. So Judah said, sinundan ni Judah, what can we say to my Lord? What can we speak? How can we justify? Sabi niya, ourselves, God has found out the iniquity of your servants. Behold, we are my Lord's slave, both we and the one in whose possession the cup has been found. And sabi niya, but he said, far be it from me to do this. The man in whose possession the cup has been found, he shall be my slave. But as for you, go up in peace to your father. Ito na si Judah. Nagsalta. Then Judah approached him and said, oh my Lord, may your servant please speak a word in my Lord's ears and do not be angry with your servant, for you are equal to Pharaoh. And sabi niya, my Lord asked the servant saying, have you a father and a brother? Remember, tinanong nyo, kung may tatay kami, may kapatid. Sabi namin, meron. Sabi niya, we said, we have an old father and a little child of his old age. Now his brother is dead. So he's alone left from his mother, and his father loves him. Hindi mo na mahal na mahal yan. Ito na. Sabi niya, then you said to your servant, bring him down to me that I may set my eyes on him. Ito dinala namin. The lad cannot leave his father, for if he should leave his father would die. Sabi niya, now therefore when I come to your servant, my father, and the lad is not with us, since his life is bound up in the lad's life, when he sees that the lad is not with us, he will die. Thus your servant will bring the gray hair of your servant, our father, down to Sheol in sorrow. Nakikita niyo ba yung senaryo? Kapatid, itong dapat niyo maintindihan. Bakit kailangan tumadiinan at masalungguhitan? Naalala niyo si Judah, dadaan si Jesus? Naalala niyo? Pinipicture ni Judah ang puso ng Diyos. Sabi niya, di mo naintindihan. Itong si Benjamin binigay sa akin. At hindi pwedeng mawala to. Kailangan maibalik ko to sa tatay. Di baling ako na makulong, ako na maging alipin. And that is exactly what Jesus did. Parang sabi niya, you need to understand this. You might think, hindi ako importante sa Diyos. I'm just an ordinary guy. You're wrong. Jesus Christ came for you and He died for you. And you know what He said? Hindi ako papayag na yung tatay ko hindi matuwa. Ang tatay ko malulungkot na hindi kanya makasama. I'm willing to give my life for you. Naintindihan? Kaya nakikiusap siya, please. Now look at this. The reason why we share the love of Jesus, the reason why we stand with a godly perspective, that in everything we do, it is for God. Why? Because we cannot stand the breaking of God's heart, not seeing you and me as in pleasing Him. Yun ang puso ni Jesus. Alam niyo kung bakit ko nasabi yan? Ikaw at ako, kung wala si Jesus sa buhay natin, I'm telling you this, wala kang mabuting magagawa. Lahat ng kabutihan mo hindi mabuti. Sample ha? Sample lang. Kapatid, ikaw, ano pangalan mo? Ha? Chris. Halimbawa si Chris sobrang bait. Kanya lang meron siyang Ebola virus. Giniginaw siya, nakakumot siyang ganyan. Dumating ka. Ano pangalan mo, iho? Ha? Warren. Nakakita si Warren, giniginaw din. Naawa si Chris, kahit may Ebola siya. Giniginaw din. Pinuntahan si Warren. Ito, kumot ko, gamitin mo. Tanong, mabuti ba yung ginawa ni Chris? Hindi mabuti. Mabait si Chris. Mabuting tingnan. Pero alam niyang may Ebola virus siya, yung ginawa niyang kabutihan, nakabamatay din kaya hindi mabuti. Yan ang ating kalalagayan. We are contaminated by sin. We are all sinners. And everything we do is not good enough for God. Kaya si Jesus Christ had to come, died for you and me, just to make sure that all of us will be acceptable before the Lord. Kaya our godly perspective would become useful kasi namatay si Jesus on our behalf. Parang pleading ni Judah, ako na lang. Ako na lang. Kaya bakit ito dapat diinan sa inyo? Una, when you are passing through trials, remember,
God loves you so much that He will not allow anything to happen to you that will harm you. It may hurt you, yes, but it will never harm you. It is always for your good. Pangalawa, once you are successful, remember this. Because God wants also to reach out to so many people, and He wants to make use of you. So whenever you are successful, whenever God promotes you, remember this. Don't use that for yourself. Use that. Just like Judah. I cannot stand to see my father break that with a broken heart, not seeing you or not being with you in eternity. Nagkakaintindihan? And when you are in love, kaya ako mahal, gusto ko mapadala sa iyo ang mensahe ng Diyos. Bakit? Kasi gusto ko masalungguhitan mo, kailangan mo siya. Kaya, the godly perspective, pag mali ka, itutuwid ka ng Diyos. Makika-operate ka. Huwag ka magtigasan ng ulo. You just don't understand the eternal punishment that you and I would supposedly suffer from if Jesus did not come. Pag-isipan ninyo. At let me end. Sorry ha, maaring sabihin nyo, oy, late na! Yun ay kung nagmamadali kayo. Pero kung hindi, hintay lang kayo. Last na. Naalala ko po, kung si Jesus nagpatingin ngayon sa mga psychologists para sa kanyang pipiliing mga tao na gagamitin, maybe to some of us, we don't feel that we are qualified to be promoted in any way for God's purpose. Ito po ang amazing na ginawa ho. Kung si Jesus pumunta sa isang management consultancy firm, kunyari ito ho, sabi ng Jordan Management Consultants, thank you for submitting the resumes of the 12 men you have picked up for managerial position in your new organization. All of them have now taken out battery of tests, and we had not only run the results through our computer, but also arranged personal interviews for each of them with our psychological and vocational aptitude consultants. The profiles of all tests are included. You will want to study each of them carefully. As part of our service, we make some general comments for your guidance, much as an auditor will include some general statements. This is a given result of staff consultation and come without any additional fees. It is the staff opinion that most of your nominees are lacking in the background, education, and vocational aptitude for the type of enterprise you are undertaking. They do not have team concept. We would recommend that you continue your search for persons of experience in managerial ability and proven capability. Simon Peter, emotionally unstable, given to fits of temper. Andrew has absolutely no qualities of leadership. The two brothers, James and John, the son of Zebedee, placed personal interest above company loyalty. Thomas demonstrated a questioning attitude that would tend to undermine morale. We feel that it's our duty to tell you that Matthew had been blacklisted by the Greater Jerusalem Better Business Bureau. James, the son of Alphaeus, and Thaddeus definitely have radical leanings, and they both registered in high score on the manic-depressive scale. Walang qualified. Now listen, one of the candidates, however, showed great potential. He is a man of ability, resourcefulness, meets people well, but a keen business mind, and has contacts in high places. He is highly motivated, ambitious, and responsible. We recommend Judas Iscariot as your controller and right-hand man. All of the other profiles are self-explanatory. Friends, if you think that you are qualified to be in heaven, then maybe you are Judas Iscariot. But if you think that you're not qualified unless Jesus Christ is in you, you are just one of the 12. One of the 12 whom God has chosen to be with Him in eternity. Pag-isipan mo. Godly perspective, we are all disqualified. Only by God's grace. Whatever we have comes from Him. Shall we just bow down our heads and close our eyes? Friends, I don't know you. I don't know what you're going through in life. But whatever it is, may it be blessing on this worldly standard, or trials, or sufferings. Regardless of what you're going through in life, I pray that you will develop
a godly perspective. I pray that you may see yourself as someone whom God desires to be with Him for eternity. Not because you're good, not because you're perfect, not because you are capable or full of abilities worthy of His attention, but simply because of His grace, simply because of His love for you, simply because of Jesus who died on your behalf. Kaya tanong lang sa atin ngayon, have you given your life to Jesus? Your qualification to live in eternity, to live and to work and to do everything for eternity, is Jesus who gives you life. He's the only way, the truth, and the life. Wala nang ibang paraan kundi sa magitan lamang niya. Have you given your life to Jesus? Have you developed a godly perspective because life has started in you because of Jesus? Kung hindi pa, and you're not even sure, sabi mo sa Kanya, Panginoong Hesus, andito ako. I need you. I acknowledge that I'm not qualified. I acknowledge that your standards are so high. I cannot meet. But thank you that you have given your Son, Jesus Christ, who took my place on the cross that I may live. So Jesus, come into my heart. I receive you as my Savior. Be my Lord and allow me to live a life pleasing before you and a life that is able to develop godly perspective. Thank you, God, that when our faith is tested, we will persevere because the faith is true. Because I believe in the true God and the true Savior, Jesus Christ, who died and rose again from the dead. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Father in heaven, I thank you that you know every one of us. And I pray, Lord, that every one of us will truly develop a godly perspective. And I pray, Lord Jesus, to allow your name to be glorified in everything that we do, everything that we plan to do, and everything, Father God, that we would desire to accomplish in this world. Thank you, God. In Jesus' name, hallelujah. Amen. And friends, if you have some prayer request, you want someone to pray for you, to pray with you, just come forward. Our pastors, prayer leaders will come here in front to pray with you. Okay? God bless you and have a Merry Christmas. Praise God for the message today. Again, let's sing this last song. Let's continue giving thanks to God. Sa mga merong prayer request po dito, pwede pong luminya na rito sa harapan. Let's sing this. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we lift our praise to you. We give thanks, we give praise
Lord Jesus. God bless everyone.